Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ang aking puso, nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman po ang inyong tatanungin at ang aking sambahayan, sa awa at biyaya ng Panginoon, nasa maayos po kaming kalagayan. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong Draw a Line. And we will look at the story of Daniel and the three Hebrew men, Shadrach, Meshach, and Abednego, sa Daniel chapter 1, beginning verse 1 hanggang 21. Actually, we will cover part of the book of Daniel para po ipakita sa atin ang ilang mahalagang katuruan sa aral po ng pamumuhay ni Daniel nang sila ay dinalang captive sa Babylonia. At dito po marami tayong matututunang aral, and I hope dalahin tayo nito papaano mamumuhay bilang mga tunay na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko po alam kung narinig niyo na yung katagang home court advantage. Yan po ay madalas na naririnig natin sa mga sports event. Halimbawa, ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, every time po na lumalaban siya sa Pilipinas, ay home court advantage yun. At kapag ikaw daw ay nasa home court mo, meron kang advantage kasi naandoon yung mga kakampi mo. Naandoon yung crowd na nag-cheer sa iyo. Nandoon yung mga audience na most probably majority of them will cheer you up. Pag medyo nasuntok si Manny Pacquiao, sasabihin ng mga kababayan, Manny, tayo, laban, suntok, ilag. So, kapag narinig daw yun ng athlete, kahit papaano, ay nakapagbibigay yon ng moral boost. Pero hindi guarantee yon na kapag ikaw ay nasa home court mo, parati kang panalo. Amen? Alam din naman natin yan. Si Manny Pacquiao, kapag dumadayo sa Amerika, home court po yun ng kanyang mga kalaban. O dumadayo sa Mexico, home court ng kanyang mga kalaban, pero tulog din yung mga kalaban niya, hindi po ba? So, walang garantiya na kapag ikaw ay nasa home court mo, panalo ka. Pero may advantage kapag nandun ka sa home court. Sabi po ng mga sports analyst, ang nagbibigay daw ng advantage, hindi naman yung crowd. Kasi wala naman doon nagagawa yung crowd talaga kahit na anong sigaw eh. Ang nakapagbibigay daw ng advantage ay yung mga referee. Kasi most of the time, sa home court, yung referee pumapabor doon sa kung na kaninong court sila. So, yan po ay sabi ng mga sports analyst. I don't know kung ito po ay may katotohanan. Pero ito ang totoo, it doesn't guarantee na kapag nasa home court ka, ikaw ay magtatagumpay. So, dito po sa ating pag-aaral, puntahan natin at atin pong basahin ito. Let us, medyo mahaba-habaan ho, pauman po ninyo, pero para mailatag natin ang ating pag-aaral, basahin po natin ito. New International Version po yung aking binabasa dito sa Tinig ng Pag-asa para mas madali po nating maunawaan. Daniel 1:1-21. In the third year of the reign of Joachim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Joachim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These were carried off to the temple of his God in Babylonia, and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Aspenas, chief of the court officials, to bring into the king's service one of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians, and the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table.
they were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belshazzar; to Hananiah, Shadrach; to Misael, Meshach; and to Azariah, Abednego. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief officials for permissions not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel, but the official told Daniel, "I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you." Daniel then said to the guard, whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah, "Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see." So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and wine they were to drink and gave them vegetables instead. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. So they entered the king's service in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them. He found them 10 times better than all the magicians and the enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the 1st year of King Cyrus. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umaga pong ito, araw na ito, ay ating pagbubulayan. Nakita po natin ang introduction ng Book of Daniel, chapter 1, at Daniel is someone who live in exile in Babylon. They were taken captives. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, Daniel and his friends live hundreds of miles from the land that God had promised to the people of Israel. Noong 600 BC, si Haring Nebuchadnezzar ay nilusob ang Huda at dinala niya roon si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa Babylonia. Kasama yung mga captives from what they called nobility. So, after 8 years, muli niyang inatake ang Huda again. Kinuha niya yung mga lalaki, 10,000 captives all in all, at dinala sa Babylonia. Noong 586 BC, he completely destroyed the city and brought more people from Judah to Babylon. Ano pong mararamdaman ninyo kung kayo'y hindi naman mga Babylonians, kung kayo'y hindi sanay sa lugar na yon, dinala kayo sa lugar na yon, hindi bilang mga bisita, kundi bilang mga alipin? Paano kayo mamumuhay as an exile into this Babylonian city? So atin po itong titingnan. Daniel and his friends faced tremendous pressure to assimilate. Paano sila nag-assimilate bilang mga mamamayan doon sa lugar ng Babylonia? May ilang bagay po tayong makikita. Una, Daniel and his friends had their names changed from Hebrew names to Babylonian names. So yun ang unang ginawa. Talagang pipilitin ka ng mundo na palitan ang identity mo.
pipilitin ng mundong kinalalagyan mo ngayon na ma-assimilate ka, hindi lamang doon sa aspeto ng kultura nito, hindi lamang sa aspeto ng relihiyon, babaguhin pati pagkatao mo. Ito ang totoo. Yun ang ibang mga dumating dito sa Canada. Casimiro Bukaykay halimbawa pangalan. Ngayon, Kashmir Bukay na eh. No, I'm just kidding. Ito po yung narinig ko lang sa mga stand-up comic. Napapalitan yung apelyido. Ako po, pag tinatawag po yung pangalan ko, Camilla. Sabi ko, kinokore ko kasi hindi naman Camilla pangalan ko eh. Ang apelyido ko, Camilla. That is supposed to be pronounced as Camilla. Pero Mr. Camilla, kinokore ko talaga. Bangko, kahit saan. No, it is pronounced as Camilla. Yung pong iba, hindi na kinorik eh. Yung iba, yung kanilang mga apelyido, pinayagan nilang tawagin ang Canadian as they deemed properly pronounced, pero hindi ganon. Kaya ako po, yung apelyido ko, Camilla pa rin. Po, yung mga Canadian, ewan ko ba. Hindi naman nila malalaman yun pag hindi mo sinabi sa kanila eh. Kasi pipilitin nilang i-pronounce according to their pronunciations. So, mababago ang apelyido mo ngayon. Hindi ka na Camilla. Yung Genido, sa mga Genido. Wala pong Genido sa atin, Henido po yun eh. Kaya dito po, nababago, pinapronounce po ng iba, Genido. Pumapayag na po sila. Pero mga kapatid, yun po yung mundo eh. They will fit you to their box doon sa gusto nila. Pag hindi natin tinama, magkakaganoon na. Di po ba? So dito po sa kalagayan ni Daniel, yun ang unang ginawa sa kanila. Pinalitan yung kanilang identity. Pinalitan ang kanilang mga pangalan. They were also given an education. No po? Pinalitan yung kanilang lengguwahe ng Chaldean language, ng Chaldean literature, and that was the Babylonian language and culture. They were expected to eat Babylonian food. They were given Babylonian wine, which went against their dietary restriction bilang mga Hudyo. Hindi po yun ang pagkain nila at hindi po yun yung kanilang nakasanayan. Pero gusto po silang i-assimilate ng hari para maging mukhang tunay na mga Babylonians. And they were expected, ito ang malupit, they were expected to worship the Babylonian gods instead of the God that they knew. So, anong pressure nito? Matindi ang pressure nito. Every day they face the pressure to change, to adapt to the culture. The pressure they face was oftentimes so intense that their very existence hung in the balance unless they compromise their devotion to God and they embrace the Babylonian cultures. Walang mangyayari sa kanila. And it is not hard to see why we have something to learn from the life of Daniel, of Shadrach, Meshach, and Abednego. Dito po mga kapatid, ilarawan natin ang ating mga buhay na nandito tayo sa mundong ito, pipilitin tayong i-fit ng mundo sa kanyang kultura, pipilitin tayong turuan ng mundong ito ayon sa kanyang disenyo, at pipilitin tayo ng mundong itong pasambahin sa Diyos na hindi naman Diyos ng Biblia. Aminin man natin o hindi, that is a reality. Daniel, in his book, shows us what it's like to live faithfully, even in exile. Ito po yung ating susuriin. Ito po yung ating pagbubulay-bulayan. Paano tayo mamumuhay sa mundong ito nang hindi tayo mag-fit doon sa takbo ng sanlibutan ito? Dahil yan sinasabi ng Panginoong Hesukristo eh. Tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan ito. Hindi tayo dapat ang naiimpluwensya ng mundo, bagkus tayo ang nakaka-impluwensya dito para maging halimbawa ng pagiging tunay na tagapaglingkod ni Kristo. And here is the good news mga kapatid. Daniel shows us that it is possible to succeed in exile.
Ibig sabihin, katulad ni Daniel, we can live faithfully and receive God's blessing even in a hostile culture, just like what Joseph did at the end of the book of Genesis. Naku, dami na natin pag-aaral tungkol kay Joseph. Papaano si Joseph from their land, dinala po sa Ehipto, at doon sa Ehipto, namuhay siya doon. At imagine niyo mula sa kanyang kabataan hanggang sa siya'y magbinata, hanggang sa tumanda, nandun siya sa Ehipto. And being in Egypt, just like what happened to Daniel and the 3 Hebrew men, hindi ito madali. Ang tanong, inakap ba totally ni Joseph? Inakap ba ni Daniel? Inakap ba ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Yung kultura, yes. Pinag-aralan po nila ang kultura ng Ehipsyo katulad ni Joseph. Pinag-aralan po ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, Abednego ang kultura, lengguwahe, pamumuhay ng mga taga-Babylonia. Pero may mga bagay na hindi nila ginawa. It will come at a cost, but it is possible to succeed. And this should encourage all of us. Ngayon, anong dapat natin gawin? Alam niyo po mga kapatid, one of the tasks and the most urgent task ng simbahan sa panahon natin ngayon ay ang makadevelop ng mga followers ng Panginoon na alam paano mamumuhay sa mundong ito ng tama. Minsan ang mabigat ito. Wala nang kaibahan ang pamumuhay ng mga hindi mananampalataya at ang mga pamumuhay ng nagsasabing Kristiyano sila paglinggo. Wala nang kaibahan yung mga nakataas ang kamay paglinggo, tulo ang sipon at ang luha sa sinasabing pagsamba. Pero pagdating ng Lunes, mula Lunes hanggang Sabado uli, wala namang pinagkaiba. That is the most urgent task in the church today. To develop followers of Jesus and the Lord, who know how to live in exile. We need to develop the skills of living faithfully as God's people when culture is trying to pressure us to adapt and compromise our faith. That is the task. And that is why the book of Daniel is such an important book para i-consider ng mananampalataya. Ang sarap pong basahin ng book of Daniel Lalo na po yung mga unang chapters nito. Yes, pagdating po sa dulo, chapter 7, medyo marami na po doong kaguluhan. Medyo marami na purong point of contention. At mga pastor ngayon, marami pa rin pinagtatalunan doon. Nangyari na ba ito? Ito ba'y propesya mangyayari sa future? So, yun po yung mga argumento doon. But then, if you are going to read Daniel, you will learn a lot of lessons. At dito po sa chapter 1, let us look at some of the lessons na gustong ituro sa atin ni Daniel. Lesson from Daniel number 1, draw a line. That is the first. Draw a line. Imagine the pressure that Daniel and his friend face daily. Their nation defeated, their temple destroyed, and now living in the most glittering and powerful city in the known world before. They were enlisted in the service of the king of Babylon, and they accepted it. Their education was that of Babylon. Yung kanilang natutunan, mga bata pa naman sila, nang umalis sila ng Huda, pagdating nila ng Babylonia, yung mga bagay na natututunan nila doon sa kanilang bayan, unti-unti itong buburahin. Unti-unti itong papalitan ng mga bagong katuruan. Tuturuan sila ng pamumuhay ayon sa kultura, kaalaman, literatura ng Babylonia. And what happened? They accepted it. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego accepted it. Their education was that of Babylon, and they accepted it. Their names was changed or were changed to be of those Babylonian, and they accepted it. Now comes the food. Their food was that of Babylon. But here, Daniel and his 3 friends drew the line.
Mababasa po natin yan sa Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Sa Tagalog, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya, eto, look at the word, ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga yon. No? Sa English, he asked the chief official for permission. Hindi po siya nagrebelde. Hindi po siya basta nag-hunger strike. Hindi po niya pinakita yung kanyang pagtutol derechahan. Kundi bagkus, ang ginawa ni Daniel, nakiusap siya. Minsan, ang mga Kristiyano mismo, ipinakikita ang kasamaan ng kanilang mga ugali sa paglaban agad-agad. No? Kaya minsan nakikita, mga Kristiyano, numero unong ubod ng tigas ng ulo, pwede namang makiusap muna. Alam niyo, ng panahon ng pandemic, ang daming Kristiyano ron para lang masabi na sila naninindigan sa kanilang relihiyon, naninindigan sa kanilang pananampalataya. Ipinagbabawal na ang face-to-face worship, ipinagpilitan pa. Para ano? Para sabihin, hindi, kami naninindigan. Kayo'y mga duwag, kami ang matapang. Hindi ho ba ipinakikita lang ang katigasan ng inyong mga kukote? Pinakikita lang ng mga pastong nito ang katigasan ng kanilang mga ulo. Alam nang bawal dahil pag nakaharap mo yung may COVID, sigurado, ilang araw lang may COVID ka na. And we cannot deny, 5 million people died. Hindi po yun basta-basta. Statistics lang. Ang India, sumawa kasi sunog ng patay eh. Ang Pilipinas, alam nyo naman, hindi lang naman yung mga nasa labas ang mga nagka-COVID, pati mga bilanggo, pinagsusunog na po ng wala rohong patayan ng cremation eh. Yung hurno, 24/7, umuusok sa dami ng namatay. Ang tanong, pwede namang makiusap. Yun muna ang unang hakbang ginawa ni Daniel. Kung hindi siya pinayagan dyan, ano sa palagay ninyo mangyayari? Susunod kaya sila o hindi? Dalawang bagay lang yan. Magpapapugot ka ng ulo o susunod ka sa Diyos. So dito po, o rather susunod ka sa pinag-uutos sa iyo ng mga pamahalaan. At mga kapatid, if you are going to read the story of Daniel, makikita niyo po, humantong sila roon. And what's amazing is how far Daniel and his friends were willing to go. They accepted the change of names. They accepted the study of the culture and literatures of Babylonian. So they accepted their education. They were accepted as enlisted men in the service of the king. Pero pagdating dun sa pagkain, sabi nila, no. We need to draw the line. Pero hindi ho sila nag-hunger strike. Hindi po sila nag-picket, hindi sila nag-welga. Nakiusap po sila. They didn't resist a lot of their assimilation to Babylonian culture. They didn't skip the Babylonian literature classes. They answered their Babylonian names. There are ton of things we should embrace about living in this hostile culture and this world. Sa mundong ito, ang dami naman nating inaakap na silent ang ating pananampalataya. Hindi po natin masyadong binibigyan ng pagpapahalaga kung hindi naman ganon ka-essential ang mga bagay. Our culture has so many things that are either neutral or good. The Bible doesn't promote the idea of withdrawing from the culture. Hindi po tayo nagtuturo na katulad ng mga turo ni Kiboloy na kulungin mo yung mga miyembro mo doon sa iyong templo doon sa Davao
At palalabasin mo lang kapag magbebenta ng puto at mangungulekta ng mga kaloob para sa iyong kaharian. Hindi po tayo ganon. Hindi po tayo katulad ng mga alagad ni Feriol ng Fourth Watch. No, nakakalungkot. Ngayon yung Fourth Watch, kulto yun sa atin. Yung simbahan ni Feriol, kulto yun sa atin. Pero pag ini-interview ni Tony Gonzaga, itong mga alagad at apostol ni Feriol, parang sila ngayon yung tama. Pero alam niyo po ba mga pinaggagawa niya? Yung po yung mga umaakyat sa bus na nangihingi, nangungulekta ng pera. Sila po yung mga nasa palengke. Sila po yung mga nag-aabot ng sobre at konting sermon nila, lalagakan ka na ng koleksyon. Kulto yan sa atin. Hindi mo alam kung ano mga pinagtututuro niyang si Feriol. Pero, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, palibasa sila marami, sila malaki, sila yung maraming mga miyembro. Parang sila na yung tama. Ang daling akapin ng mundo. No? Basta may Christian. No? Basta may Christian. Nakita ko nga isang araw yung Showtime. Para na rin simbahan. Ano na kaibahan ng Showtime sa mga simbahan na dinadaluhan nating mga fellowship ngayon? No? Nakita mo yung mga, kung sino yung mga bastos doon sa Showtime, sila rin yung nakaangat ang kamay at nagpupuri sa Diyos. Ano na demarcation line? Basta nasabing may Kristo, okay na. May mga bagay that we need to draw the line. May mga bagay na pwedeng tanggapin. Hindi po tayo inuutusan. There are tons of things we should embrace about living in this hostile world. Our culture has so many things na hindi naman sinasabing mali, hindi rin naman sinasabing neutral. The Bible doesn't promote the idea of withdrawing from the culture. We are still in the world. Pero hindi po tayo makamundo. Opo, we go out with friends, we go to restaurants, we go to sports events, we watch concerts ng paborito nating mga banda o mga artista o mga singers. Bumabasa rin tayo ng literatura ng mundo. Nanonood tayo ng mga television shows. You have the freedom to do all of this, but with clean conscience. But, like Daniel, Shadrach, and Meshach, and Abednego, we need to draw the line. Sa chapter 1, ano ginawa nila? Ito po yung ating pinag-aaralan. They refused to eat food that would undermine Jewish dietary laws. They just resolve they're not going to do it. Nakiusap sila, sabi, nako, hindi ko pwedeng gawin yan, sabi ng tagapagbantay. Sigurado pag kumain kayo ng ibang pagkain, mamamayat kayo, pag nakita kayo ng hari, ulo ko ang pupugutin. So anong sabi nila? Bigyan mo kami ng 10 days. Sa 10 araw na hindi kami kakain ng pagkain ng hari, kakainin namin gulay lamang at saka tubig. Tingnan mo kung makakaapekto ito sa amin. And after 10 days, they were proven na sila ay mas malakas kesa doon sa kumakain ng pagkain ng hari. And you know why? It is not because of the food. Wala kinalaman ng pagkain dito mga kapatid. Kung titingnan natin, hindi balance yung diet ng mga taong ito. Hindi balance yung pagkain ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego at ni Daniel. Saka nakakitang taong puro gulay ang kinakain. Hindi yun totoo. Kaya nga merong balanced food diet eh. Kailangan mo ng protina, kailangan mo ng carbohydrates, no? Kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng, ano ba yun? Basta, yung prutas, sugar. Kaya hindi balance yun. Kaya lang sila malulusog, kaya lang sila malalakas kasi pinapatnubayan sila ng Diyos. Amen? Hindi palibasa. Sabi sa Bible kailangan gulay lang kainin natin. Mamamatay ka rin, kapatid. Wala pong totoo na ano tawag doon? Tumatagal ng ganyan. Po. Ito na naman yung mga animal activist. Sabihin, yun nga, Biblia sabi, kailangan pagkain gulay lang Hindi po tayo nagpo-promote ng ganun dito.
Pero huwag niyo pong kakalimutan ng dahilan kung bakit naging malakas si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan after 10 days. Because God guided them. Sa chapter 3, ano sabi? They refused to bow down on idolatrous image. Pinasasamba sila dahil yung mga tao sabi, mag-utos ka na kailangan lahat sasamba sa yung image. Pero hindi nila ginawa ito dahil ang kanilang pananampalataya sa Diyos lang sila sasamba. And they were sentenced to death for this. Hindi sila pinatay. Sa Daniel chapter 6, though they refused to obey a royal edict not to pray. And again, it is a sentence to death for simply praying to their gods. Daniel and his friends adopted where they could, but they also knew how to draw the line. Again, given the pushback of 21st century secularism, you and I are going to face challenges like Daniel and the three Hebrew men. The crisis will come, the moments will arrive when we are called to go with the flow of our culture rather than the obedience to our God in the workplace, or in the sports team, or in how we raise our children, or in what we say from our pulpits, and so on and so on. And those crises will reveal what is inside of us. Do not assume you will stand firm in those moments. Equally, don't assume you will have to give in. Ngayon pa lang, we should resolve. We should have a stand. Think through where to draw the lines. And you will not cross. Dinidetermine yun ngayon pa lang. Hindi tayo magpapasya pag nandun na. Madalas ang sinasabi natin, I will cross the bridge when we get there. Hindi. Ngayon pa lang, alam na natin dapat ang ating stand. At bilang mga pastor, dito sa Canada, may mga ipinagpipilitan ng batas na hindi ka na po pwedeng mag-evangelize sa ibang relihiyon. You can only speak to your faith for your faith. Dahil pag nagsalita ka laban sa ibang relihiyon, ikaw ay pwede nang idemanda ng relihiyon na yon. Pasikip ng pasikip ang pangangaral. Pasikip ng pasikip at pahirap ng pahirap ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang tanong, pag dumating ba yung panahon na yon, ano na ang iyong gagawin? I will just cross the bridge when we get there. Wrong. Pag hindi mo yun kayang tindigan ngayon, makikipag-compromise ka na rin pag dumating ang panahon na yon. No? Ewan ko kung ano mangyayari dito sa Canada. Sa Amerika, kalungkot-lungkot, 2010, the Presbyterian Church of USA, PCUSA, on their National Assembly, they agreed, voted unanimously, na hindi lang sila tatanggap ngayon ng mga pastor at mag-oordina ng pastor na mga bakla, tomboy, magkakasal na rin sila ng parehong lalaki. Can you imagine that? Doon tayo galing. Yun ang ating simulain. Ang kanilang doctrine ay reformed. Pero they are now gearing towards compromising their politics. Kumusta kaya kami pagdating ng araw dito sa Canada? Pero mga kapatid, noon pa man, una ang Canada kaysa sa Amerika na nagpahintulot sa pagtanggap ng mga bagay na yan. Where do we draw the line? Now, how do we know where to draw the line? Paano natin malalaman kung kailan? Mga kapatid, resolve now that you will not contradict God's clear commands. Dito po ako nakatayo. Dito po ako nakatindig. Hanggat wala akong nilalabag sa malinaw na utos ng Diyos,
gagawin ko kung anong nararapat. Pero pag dumating yung pagkakataong ang pamahalaan pinipilit akong gawin, ang bagay na alam ko na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ito rin ang sagot ko. Acts 5:28-29. Ang sabi po dyan, we gave you strict orders not to teach in His name or in this name. He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Verse 29, ang sabi ni Peter at ang ibang mga apostol, we must obey God rather than human beings. Darating yung panahon, pipilitin kang pasunurin sa mga bagay na ipinagbabawal ng Biblia. At sa panahong yon, we must obey God rather than human beings. Amen? That is why it is so important for us to get to know the Scripture. Paano mo ngayon susundin ang Diyos kung hindi mo alam ang Scripture? Paano mo susundin ang kalooban ng Diyos? Hindi mo naman binabasa. So kaya importante ang pagkaunawa sa banal na kasulatan. We need to master it, get to know what's optional and what's command, and resolve to obey what God has commanded no matter what the cost. Sa Biblia, linaw naman nun eh. Hindi naman utos. Like for instance, ang pag-aasawa, hindi naman utos. Option yan. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 7, kung ako masusunod, mas mainam sa lalaking wag nang humipo ng babae. So that is his thought about it. Pwede nang hindi mag-asawa kung hindi talaga naman kung siya ang masusunod, kung si Paul ang masusunod. Pero kung magkakasala kayo, abay dapat mag-asawa. So yun po yun. So hindi lahat ng tao inuobliga natin, oy 25 ka na, mag-asawa ka na. Oy 30 ka na, mag-asawa ka na. At igigilty natin yung mga tao dahil wala silang asawa sa ganong edad. Hindi po utos yun. Amen? Hindi po failure. Yung edad 40 hindi nakapag-asawa, hindi po yun failure on their part. Do not make them guilty. Minsan yung pagbibiro natin nga, minsan nakakasakit din nga po sa iba yun eh. Ako po, guilty rin po ako doon minsan eh. O minsan, hindi lang minsan, madalas. Pag nakikita ko yung mga dalaga sa aming simbahan eh, nakakapagsalita rin po ako ng ganoon eh. Ano po? Pero take note na hindi ito command. To get married is not a command. No? Bagamat sinabi ng Bible, oo, mahirap sa lalaki ang walang katuwang. Pero hindi po lahat ay merong kaloob na makapag-asawa. Just like the Apostle Paul. Ano po? So, ano pong ipinakikita sa atin dito mga kapatid? So, draw the line, realize that there will be consequences. Daniel and his friends faced consequences. God delivered them. But their obedience wasn't contingent on God's deliverance. Tandaan po ninyo mga kapatid, bagamat naniniwala ang tatlong ito na sila ililigtas ng Diyos dahil ginawa naman ito ng Diyos for many instances. Pero ang tanong, papaano kung hindi ka iligtas ng Diyos? Daniel chapter 3, 17 to 18, ito po ang sabi. Sabi po dyan, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Ito maganda sa verse 18. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Look at the resolve. Look at the stands of these men of God. Sa English, anong sabi? Look at the word in English. If we are thrown in the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. That was their faith. Ang paniniwala nila, ililigtas
iligtas sila ng Diyos. No? Pero sa verse 18, ang sabi nila, subalit, kung hindi kami iligtas ng Diyos, this is what we will do. Hindi kami makikipag-compromise sa inyo at hindi kami sasamba sa ribultong ginawa ninyo. Adapt to where you can, but know that you will have to draw the line somewhere. And when you do, be prepared to pay the cost. Amen? Now, dito natin uhugutin ang second lesson from Daniel. The first lesson, ang sabi po, draw the line. The second lesson, hold a big picture of God. Tandaan niyo, sometimes we face a lot of pressure because of how big people are. Sometimes the task, the command was so intimidating at ang mga nagbibigay nito ay yung mga tao na ubod ng kapangyarihan. Nakikita natin sila at natatakot tayo. We feel the pressure of their presence, and in those moments, God can seem smaller than them. Minsan po kapag overwhelming yung circumstansya, ang ating tingin sa Diyos ay kakapiraso na at ubod ng laki ng ating problema. Gaano karaming pagkakataon na overwhelming yung circumstances that we see and we look God as a tiny, tiny God. Ito po ang lesson na binibigay ni Daniel. Lagi po nating panghawakan ang larawan ng isang malaking Diyos. And that is what we see in the book of Daniel. The pressures to disobey God come from powerful people, from the king. But one of the things that Daniel does is to give us a big view of God. It tells us that the Babylonians aren't really in charge. The one who is in charge is no other than but God. Daniel chapter 2. Ang hari ay nanaginip. Walang makapag-interpret. Paano i-interpret yung panaginip ng hari? Ayaw sabihin ng hari kung ano ang kanyang panaginip. Pinatawag ni Haring Nebuchadnezzar ang lahat ng kanyang mga salamangkero, lahat ng kanyang mga huhula. At ang sabi niya sa kanila, nanaginip ako, i-interpret nyo. Ang sabi ng kanyang mga salamangkero, sabihin nyo sa amin kung ano panaginip ninyo at i-interpret namin. Ang sabi ng hari, hindi ko sasabihin, basta i-interpret ninyo. Ang sagot ng mga salamangkero, hirap naman ang pinapagawa nyo, mahal na hari. Walang sino man ang makagagawa niyan. Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Sa buwisit ng hari, sabi, sige, pugutan nyo lahat ng ulo yung mga salamangkero yan, pagpapatayin nyo yung mga yan. So, nabalitaan ni Daniel na merong ganong pangyayari at ang sabi niya, dali mo ako sa hari and I will interpret his dreams. Daniel stands before the most powerful leader in the world and prophecies that God is going to take away his kingdom na kailangan niyang sabihin sa harap ng hari. Kailangan niya sabihin kay Haring Nebuchadnezzar na tapos na ang oras mo bilang hari. Tatanggalin na ng Diyos sa iyo ang pamumuno. The rule of worldly leaders is just temporary and it is God who rule this world now and forever. Sa chapter 4, the most powerful king in the world becomes temporarily insane. Nabaliw si Haring Nebuchadnezzar. Kumain siya ng damo, naging parang hayop. Pero sa Daniel chapter 4, 34 to 36, nang bumalik ang kanyang alaala, nang gumaling siya sa kanyang pagkabaliw, ano sabi ni Nebuchadnezzar? At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored Him who lives forever. For His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom endures from generation to generation.
All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will among the most of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say to him, what have you done? At the same time, my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my majesty and splendor returned to me. Hindi ko na po nailagay yung chapter 4 verse 34 to 36 na yan. But that was the declaration of King Nebuchadnezzar. Sa chapter 5, another king is rebuked for his arrogance, and tinanggal din ng Diyos ang kapangyarihan dito. Sa chapter 7 to chapter 12 of Daniel, may vision na nagpakita how God's people will be victorious despite the challenges. Ang history nagpapakita na walang sino mang hari ang higit na makapangyarihan kesa sa Diyos. Amen? One of the main, sometimes we face a lot of pressures because of how big people are. We see them, we feel the pressure of their presence. In those moments, God can seem smaller than them. But one of the main lessons of Daniel is to draw the line. And second, obey God and trust Him with the consequences. But another one of the lessons is to see God as big and people as small. Even the most powerful king are nothing before Him. Amen? Bilang mga mananampalataya, para tayo makapamuhay sa mundong ito ng may paninindigan, we need to see God as sovereign over every other sovereign. That God is in charge of every other power of working out history. And we do not need to worry because God is in charge. Draw a line. Hold a big picture of God. Pagkatiwala natin sa Kanya. Pero hindi pa ho natatapos dito ang lesson kay Daniel. Meron pang isa. At ito po ay, believe that history is headed somewhere. Tandaan po ninyo, ang buhay ay hindi natatapos sa atin. Ang plano ng Diyos parate ay hindi lang naman para sa individual. Ang pagliligtas na ginawa ng Diyos kay Joseph ay hindi para sa kanya lang. Kung hindi ito, ay para iligtas ang buong bansang Israel. Tandaan po natin na ang kasaysayan ng redemptive work of God ay para sa lahat ng kanyang pinili. Daniel is full of stories that are easy to understand. Chapter 1, ang daling unawain yan. It is easy to understand the stories of courage na ipinakita ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach at Abednego ng hindi pagsamba sa ribulto, ng hindi pagtigil sa pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. It is easy to understand the story about a king who goes insane because of his defiance to God. Ang daling unawain yun eh. Pero alam niyo po ba, there are parts of the book of Daniel that are hard to understand. Binanggit ko na to kanina eh. At maging mga theologians, mga pastor, pag binabasa ito, nagtatalo-talo. Like for instance, Daniel chapter 7 hanggang chapter 12. Ito po ay paglalarawan ng 3 sets of visions and prayer. If you have trouble understanding kung anong kahulugan nito, kaya mag-alala, hindi lang kayo ang nahihirapan dyan. Ako mismo, nang binabasa ko ito, teka, kailangan kong konsultahin ng ibang commentary tungkol dito dahil ang utak ko hindi kayang tanggapin ito. Daniel himself could not understand the first vision na kanyang nakita until an angel explained it to him. And if you read the chapters of Daniel from 7 to 12, it will be hard to understand all the details. Magpahanggang ngayon, endless debates have taken place about whom the visions refer to,
And some people think that the visions are about events that already happened. Some think they are talking about the end times and the coming events. Iba-ibang pananaw. But one thing is for sure. We may not understand the details, but the overall big picture is clear. God will confront evil. God will rescue the world and His people. God will bring His kingdom come. And the main message of Daniel's vision is something we can all understand and agree on. Even if we don't understand or agree on the specific details, and it should give us hope, God is working out His purposes in history. Kaya ang huling lesson, believe that history is headed somewhere. Ang isa sa napakagandang propesiya sa Book of Daniel ay ang Daniel chapter 7, 13 to 14. Sa Tagalog, ito ang sabi. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Who is this? Mga kapatid, we don't have to wonder who and whom the prophecy is mentioning. Mark chapter 14, 61 to 62, binabanggit kung sino to. Sabi po dyan, ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri? Verse 62, sumagot si Jesus, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Ibalik natin uli yung kanina. Sabi, nakita ko sa alapaap. It was seen by Daniel already. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, kaharian, upang paglingkuran ng lahat ng mga bansa. It was in reference to Christ. Ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap. Amen? Jesus said that this refers to Him. Daniel chapter 7 verse 13 to 14 refers to Him. Jesus lies at the center of all history. The one who gave His life for us is the one who has been given dominion, a glory, and a kingdom so that all people may serve Him. His kingdom will never pass away, and we can come to Him and worship Him in full confidence because of who He is. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, ano po ang big picture na ating makikita sa pag-aaral natin sa aklat ni Daniel? To live well in exile, we need to draw a line, hold a big picture of God, and believe that history is headed somewhere. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa.